mga overcrowded kasi doon din nag-umpisa yung anxiety attack mo, or sa transportation, or um, sa supermarket, or sa sa auto mo, or kung saan man ah, unang umatake yung mo, yung panic attack or anxiety. Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is yung tatlong bagay na nagpapalala ng anxiety mo or anxiety ng isang tao. Number one is yung pag-iwas sa pag-atake ng anxiety. Like for example, umiiwas ka na kumain na yung nakakapatrigger sa'yo doon kung baga sa pinagmulan ng anxiety attack mo. Umiiwas ka sa mga overcrowded kasi doon din nagumpisa yung anxiety attack mo, or sa transportation, or sa supermarket, or sa auto mo, or kung saan man unang umatake yung yung panic attack or anxiety mo. So, syempre, pag first time mo palang naranasan or naramdaman na never ka naka-encounter ng ganito, yun talaga ang magiging reaction mo is iiwasan mo. Kasi akala mo na makakatulong, akala mo na it helps, but hindi. Hindi siya. Kasi katagal-tagalan, hindi siya. Kasi yung buhay mo, lumiliit yung mundo mong kinagagalawan. So, parang limitado na lang kasi pag pumunta ka ng supermarket, ayaw ko kasi aatakihin ako ng aking panic attack. Pumunta ka ng transportation, ayaw mo kasi aatakihin ka ng panic attack mo. Pag mag-drive ka, natatakot ka naman kasi yung mga what if mo na baka ka atakihin, what if atakihin ako dito ng aking anxiety, what if mamatay ako dito na nobody knows, so, kumbaga papaano na yung pamilya ko, so something like that. So parang lumalaki yung what if na yun, at doon lumalabas yung mga sintomas ng anxiety attack mo at yung panic attack mo. So number 2 is yung pinipigilan mo ang mga paparating na mga worries or yung mga kung anong yung mangyayari, like for example, natanggal ka sa trabaho. And yung natanggal ka sa trabaho, malaking impact yun, right? Malaking impact yun. And then, yung iba kasi, parang inaano nila, kumbaga kinikim-kim nila, and then to the point na they become down, na nagkakaroon na sila ng depression, ayaw na nilang lumabas kasi they feel guilty, they feel useless, and they will ask, bakit ako sa dami-daming mga tao, bakit ako yung natanggal, something like that. Here is my advice, guys. Marami na kasi akong mga na-experience na trabaho dito sa Belgium. And yes, pag nasa punto ka ng pag natanggal ka sa trabaho, at least wala kang ginawa. That's the most important. Wala kang ginawang violation, wala kang ginawang pagnanakaw or something like that na mababahiran yung dignity mo or yung pagiging isang employee mo. Kasi doon, wala nang tatanggap sa'yo. Tinanggal ka sa trabaho kasi bad ka. No. Ano lang talaga kasi, kumbaga, it's a coincidence na nadala ka sa pagtanggal ng trabaho. But that you have to be more motivated. Maging motivated ka kasi may para sa'yo. May para sa'yong trabaho. So, dapat talaga na hindi ninyo pigilan yung mga worries ninyo. Like for example, kung ma-diagnose ang iyong asawa na may sakit, you have to accept that. Kasi, yes, that's true. It is really easy to say this word acceptance, but wala ka nang magagawa, 'di ba? Wala ka na talagang magagawa na to change everything, Kasi hindi natin hawak yung mga yung mga nangyayari dito sa mundo. The only thing we have to do is to accept and to enjoy and support your partner. Support your partner until the end talaga. That's the most important. And yung worry talaga, I know, parang karugtong na talaga yan ng buhay ng isang tao na
papasok talaga yung worries kasi mag-worries ka, ano yung mangyayari, ano yung mangyayari sa aking mga anak, sa future ng aking mga anak, kung yung asawa ko may sakit, something like that, and then wala kayong enough na ipon. Even though na may ipon kayo, magagastos at magagastos pa rin yan. Kasi kung yung asawa mo is may sakit, syempre magpapadoktor yan, magpapadoktor, diba? So, sabihin na lang natin na we'll see what they gonna happen, di ba? Kasi hindi natin hawak kung ano yung mangyayari. That's the most important, na mag-less worry ka kung ikaw ay nakakaranas ng panic attack or anxiety. Mag-ano ka, kumbaga, i-less worry mo yun. I know it's easy. I was also been there. May time din na nawalan din ako ng pag-asa, na I said to myself, it's easy for you to say that kasi hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. But now, na nalampasan ko yun, kasi guys, that is also part of recovery. Recovery, having a panic disorder and depression. Kasi, pag finokus mo lang yung worry mo, parang ano ka lang, parang black hole ka lang na nag-iikot-ikot. Yun ang walang patutunguhan yung buhay mo. Mark my word. And number 3 is yung pinipigilan mo or linalabanan mo. You try to fight back yung anxiety attack mo. Well, honestly, wala kang laban sa anxiety mo kasi yung anxiety mo at ikaw ay isa. So wala ka talagang panalo sa sarili mo. So the only thing you have to do is to allow that all the sensation, all the symptoms, all the scary symptoms na nararamdaman mo. Kasi you know what guys, I was also been in that situation, and look at me now, how strong I am. And mayroon pa rin panaka-naka na na nararamdaman ko yung aking panic attack. I always switch in my mind na okay, yung panic attack ko nagpapa-remind na naman sa akin na kailangan kong mag-sit back kasi syempre baka may ginagawa ako na hindi siya not good to my inner peace, you know. Yun ang pinaka-importante guys. Dapat makinig kayo kung ano yung sinasabi o ano yung mga senyalis ng katawan mo kasi ikaw yung nagdadala sa katawan mo. And of course, kapag linalabanan mo lalo yung anxiety mo, is magiging malakas pa siya. Magiging malakas yan kaysa sayo at ikaw pa rin yung ikaw pa rin na matatalo, ikaw pa rin ang kawawa sa bandang huli pag linalabanan mo siya. Imbis na allow it, all the sensation, all the scary. Kasi wala pang namamatay sa panic attack, sa anxiety attack. Wala pa. Unless kung may sakit ka talaga na hindi mo alam, of course you have to go to the hospital or to go to your doctor, pa-check up ka, lahat ng mga lab test like pap smear, blood test, yung kidney problem mo, kung may problema ka, and thyroid mo. And sometimes kasi, sa mga babae, nagkakaroon ng anxiety attack kasi nga, isa pa ito kung ikaw ay nagme-menopause, yung isang babae kapag nagme-menopausal. And also, pag mataas yung hormones ng babae, like for example, kung darating yung yung menstruation mo, kasi doon sa mga teenager, kaya sila nagkakaroon ng anxiety kasi pressure pa sila sa school, and then yung pagbabago ng kanilang hormones sa kanilang katawan. So minsan kasi kapag never kang naka-encounter ng dito ng tawag nito ng hormones, is malaki talaga. Malaki yung impact talaga. Lalo na pag teenager ka na sumisibol ka pa lang. Doon ka talaga. Kasi yung yung tawag nito, yung emotion mo is very vulnerable. Kung ikaw na isang tao, if you are eager to learn everything, yung pagbabago sa sarili mo, and you have to go with the flow lang. You know, kung ano yung nangyayari sa katawan mo. I know sometimes it's very irritating and it's very annoying, especially kung nagkakaroon ka nitong mga intrusive thoughts at yung mga na mga nararamdaman mo na yung parang
nakakatakot na mga nararamdaman mo tapos papasok pa itong intrusive thoughts. So wala na talaga. Parang ano ka na talaga, kumbaga parang corner ka na talaga. Pero depende lang sa'yo kung ano yung gagawin mo. Ano, lalabanan mo ba siya or you just like allow them? Ako, I just allow them. And look at me now and I am happy. And then, that's the most important, that you are happy about your job, about your life, about your family, and sometimes you can also say no to your family, to your family in the Philippines, kasi may intindihan nila if you explain to them everything. Kasi walang pamilya na hindi maintindihan. Kung yung pamilya mo is hindi nila maintindihan yung sitwasyon mo, that is not your problem. That is their problem. So hindi mo dapat problemahin yung problema nila kasi sila na yun ang dapat mamroblema. Ikaw, if you give everything and then to the point that you are already, you will say, okay, this is enough. I don't want to help them anymore. It is not na you are a bad child or you're a bad daughter or something like that. No. Pinoprotektahan mo lang yung boundary mo at pinoprotektahan mo dito yung mental health mo. Kasi mental health is matter. Kahit saan ka pa pumunta, mental health is the most important. Kahit marami kang pera, pag yung mental health mo is fucked up, wala ka. Parang ano ka talaga, parang wala kang silbi pag yung mental health mo yung ang mag collapse. So sana sa mga makakapanood nito ng video ko, sana may natutunan kayo, at doon sa mga taong may mga anxiety attack, may panic attack, at yung ibang nawawala ng pag-asa na sasabihin nila na kailan kaya ako gagaling. You know what guys, gagaling kayo. You have to wait in the right time. And kasi you know what, to fix inside of us yung ano natin, yung inner peace natin, hindi siya madaling ibalik. Kailangan talaga na it takes time to heal. Is the same also pag nasusugatan ka. It takes time, 'di ba, to heal. So ganun din yung loob natin. It takes time. You have to be used to it. You have to go with the flow. And wag mong i-isolate yung sarili mo. Wag mong iiwasan yung mga na kinakatakutan mo. You have to face that na walang mangyayari. You are in a safe place. You are in a safe kumbaga yung pagkain na kinakain mo, it's safe. It's just because yung nasa isip mo, kasi inuunahan ka, kasi sinasabi mo na ito yung nagpinagmulan ng aking anxiety attack, which is not, guys. Hindi doon sa kinain mo, hindi doon sa pagdrive mo ng car, hindi doon sa overcrowded na tao, hindi doon sa mga transportation, kundi nasa sa atin isip, at yung isipan natin tapos yung body natin nagre-react sila ng iba. So, kumbaga, nagpro-protesta sila. Kung ano yung nasa isip natin, the reaction of our body is different. So, yun lumalabas yung anxiety attack ng isang tao. So, anyway, guys, thank you so much. Thank you for supporting my channel. I know I am I'm talking about mental health because for me, mental health is matter. For me, mental health is very important, kasi walang silbi kung marami kang pera, walang silbi kung pumupunta ka ng ibang bansa, walang silbi lahat na ng bansa pinuntahan mo. But kung yung mental health mo, it is not in order, or you are sick in your mental health, wala pa rin yan. It is useless. So, sana I pray to all people who suffered all over the world yung mga mental health nila. I know someday malalampasan ninyo, at I know someday it will come back yung mga ginagawa ninyo dati, and you will be proud of it. And I know you do your best. You do your 100 best na malagpasan or ma-overcome.
And sana hindi kayo mawala ng pag-asa. That's the most important. So anyway guys, thank you so much. Disclaimer lang, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako expert about mental health or about medication, about everything. This topic, I share only based on my experience kasi I am also a patient of depression and panic disorder. Thank you and have a nice day.